Game. So ito kasi nangyari. Ginigipit daw kasi yung hakbang ng maipot. Yan oh. Balita to sa SMNI. Actually yung 24 pa to pero may update sila kanina. Sabi, mga organizer ng maipot, maisog, peace rally sa Bulacan nakaranas ng panggigipit at pananakot. Sabi. Ngayong April 28, 2024, araw ng linggo, muli na namang aarangkada ang maipot peace rally, mautog peace rally, ngunit sa pagkakataong ito, gaganapin ang rally sa Bustos, Bulacan. At according daw, ayon kay Berdel de los Santos, chairman ng Bulacan, Defend the Flag, Kilusang Pagbabago. Ano? Ang haba ng pangalan ng grupo nila. Defend the Flag, Kilusang Pagbabago. Na pinahirapan daw sila na makakuha ng permit para idaos ang maisog rally. Dahil mahirap makakuha ng permit sa mga LGU, lumapit sila sa private sector. Okay? Ang problema, maging ang private sector sa kanilang nilalapitan ay tinatakot daw. Tinatakot daw yung private sector. Oo. Ang sabi. Mga kotsero, tayo muna magka-shoutout sa ating mga kaibigan sa Segway! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo pa ang account details ni John, at pwede kayo magpadala sa GCash, Cashpay, at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakakuha pa yung karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin lang si Sendwave for all of your remittance needs. Oh, fresh na fresh yan. Notin natin. Wait lang, sir. Ang ano lang natin, sir, ikwento lang natin ano nangyari kahapon. Tapos kanina kasi, di ba, wala pa yung mga tarpaulin. Yan naman na kuya. Tapos i-announce lang din natin na tuloy na tuloy tayo bukas. Sabihin natin na mula ngayon hindi na ho kami bibitaw dito. Saka syempre, ano yung masasabi niyo sa ginagawang panggigipit? Tulungan niyo. Oh, so may orientation pa pala. Wait lang guys, narinig natin yung orientation nila. Ulitin natin. Ano daw yung orientation? May orientation pa sila guys eh. Wait lang. Wait lang, sir. Ang ano lang natin, sir, ikwento lang natin ano nangyari kahapon. Tapos kanina kasi, di ba, wala pa yung mga tarpaulin. Yan naman na kuya. Tapos i-announce lang din natin na tuloy tayo bukas. Announce daw na tuloy na raw bukas ha. Announce daw ha. Oo. Kasi pakinggan natin yung briefing, makichismis tayo. Sabihin natin na mula ngayon hindi na ho kami bibitaw dito. Ayun, sasabihin daw nila, mula ngayon, di na tayo bibitaw dito. O, yun ang sabi. O, yun yung sabi sa briefing, ha? O, sige. O, baka magkalimutan, yun ang sasabihin sa briefing. O, mula ngayon, di na tayo bibitaw dito. O, yan, tuloy natin. Saka syempre, ano yung masasabi niyo sa ginagawang panggigipit? O, wag daw kakalimutan yung panggigipit, ha? Kailangan daw ma-highlight yung panggigipit. Oo. Sige. Asan na yung script? Asan na si Direk? Direk! Kailangan ka na namin, Direk! Direk, we need you! Tulungan niyo na lang ako sa malag. Huwag niyo pagpuro ko dapat sa dito lapit pa. Game na ba? Sabihin niyo kung game na. Game na raw, game na. Pakwento lang kung ano yung nangyari kahapon. Actually, kahapon po, between 4 to 5 p.m., ako po ay tinawagan ng Provincial Command ng Bulacan PNP sa katauhan po ni Lieutenant Colonel Linares, de Samares. At ini-inform niya po ako na according po sa kanya, meron daw pong pinareceive na letter kay PD na yung may-ari daw po is humihingi ng assistance na i-secure daw po itong area kasi hindi raw po nila ito pinapagamit for Okay. the rally tomorrow. So tinatanong niya po ako kung ano daw po yung magandang gawin. Ang sabi ko naman po, itutuloy po namin yung rally dahil yan po isa meron naman na tayong nakuwang kontrata dyan sa lot owner. At sinabi ko din po kahapon, nagpunta po ulit kami dun sa may-ari para po papirmahin sila or pa-receive sa kanila yung kasunduan. At the same time, nagpa-receive nga din po tayo kahapon ng, sa Office of the Mayor ng authority to use the property. So, Wait. sa Kasi sinabi niya kanina may kontrata na daw na napirmahan. Tapos,
pupunta raw, babalikan daw nila uli yung may-ari ng lupa kasi may papapirmahan, may ipapareceive daw. Ano ipapareceive? Ano yung papapirmahan yung receiving copy? Baka yun. Sabi niya, may kontrata na daw eh. Pagitan Medyo po ng malabo. Medyo malabo yung kwento ni Kuya. Hindi maayos yung sequence niya. alas 4 hanggang alas 5, 3 beses po akong tinawagan at pilit pong pinapaalala sa akin, nire-remind po ako na gagalaw po sila at aakto po sila base doon sa request. So, ang huling usap po namin is itutuloy pa rin po natin yung rally kasi naniniwala po tayo na wala naman tayong ginawang labag sa batas and we are binded by the contract. So kaninang umaga po, may reports po na nakarating sa amin, may tumawag na yung sa sound system po natin, papasok sana dito pero hinarang po ng kapulisan. So immediately, nagpunta po kami kaninang umaga dito at kinausap po namin yung mga pulis na nandito. 3 po sila, nandun po sila sa labas. At sinasabi nga po nila na regular checkpoint lang daw po yun, pero meron po ipinakitang papel nga sa akin na allegedly galing nga daw po dun sa may-ari. So kung papansinin ninyo, tinawagan ako between 4 to 5 p.m. Pero po, ang napansin namin dun sa sulat na galing daw doon sa may-ari na nagre-request po ng assistance na wag ituloy yung rally is na-receive po nila ng 7:40. So ang laki po ng discrepancy doon kasi Okay. nauna muna yung information na may na-receive sila samantalang yung pagpapareceive ng sulat is 7:40. So mahigit 2 oras yung pagitan niya. So nakipag-usap po tayo, sinabi natin na tuloy pa din ang rally bukas hanggang ngayon nga po nagpunta po tayo dito ngayon, biglang may nakita po tayong mga lumitaw na paskil dyan, galing daw sa legal counsel ng owner at nakalagay dyan na ang lugar po na ito is pribado at hindi ipinapagamit. So kaya po nandito tayo ngayon mga kasama para po ipagpatuloy yung atin pong rally bukas. So magkakaroon po tayo ng symbolic ceremony ngayong hapon na to, ngayong gabi na to, kasama po ang ating mga conveners at iba pang mga kasamahan. Magtutulos po tayo ngayon ng watawat para po ipakita na tayo ay dumidepensa sa ating watawat. Sir, ano masasabi mo sa ginagawang panggigipit ngayon dito sa Maisog Rally na dapat Pagigipit talaga? dapat may mga nakaset up na stage pero hanggang ngayon wala pa. Nagtataka lang kami talaga itong nangyayaring ito na panggigipit na ginagawa dito sa Maisog Rally. Dahil alam naman natin na ito ay peaceful rally at kakaiba talaga ang rally na ginagawa natin. Kahit saang lugar ay ating nakikita yung matahimik, nagdarasal at pati yung lugar ay iniiwan ho natin na maayos at malinis. Ito ay kakaiba sa mga rallying ginagawa katulad ng mga makakaliwang mga grupo. Uy, Pero nagdahilan bakit bigla. masyado ang panggigipit na ginagawa ng ating gobyerno? Hindi namin malaman kung sino man po itong mga taong ito na gumigipit dito rin sa ating mga LGUs at mga kapulisan. Naniniwala kami mga pulis dito na iipit lang talaga sila. At ginagawa lang nila itong kanilang tungkulin bilang mga Ano daw? Ginigipit daw ang LGU at kapulisan? Mukhang may gusto kayong patungkulan pagpatupad ng kaayusan sa ating komunidad. So, nais lamang ho namin sabihin dito na itutuloy ho namin itong rally na ito. Ano man po ang mangyari, magkita-kita ho tayo bukas alas 5 dito sa Bustos, Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan. Maraming salamat po. Sir, pakwento lang sa ating mga kababayan na mention nyo kanina na tinakot itong may-ari nitong venue. Yun, based dun sa insidente kahapon na after namin makakausap natin nung tanghali, okay naman yung paliwanag natin at siya naman sumang-ayon na tayo ay magkakasundo na magiging maayos, tahimik. Unang-una sa loob ng kanyang pribadong lugar. So mula umpisa, doon tayo nanindigan at nagtataka po kami, yun nga, bakit ang discrepancy ng pagpa-file ng complaint ay masyadong malayo at Paano masyadong pinagtataka po malayo? namin bakit meron agad aksyon na pagkilos ang kapulisan samantalang wala po man lang court order, walang legal Court order? procedure na isinagawa. Kaya nakikita po na Nag-aabang kayo ng court order? Bakit? Dinala nyo ba sa korte yung kontrata? Ano? Nag-file ba kayo ng special civil action para dyan?
Wait lang. Nagpapa-declaratory relief ba kayo? Gusto niyo ng i-ratify yung i-ratify. What do you call that? What ang pinapatungkulan ko is yung palitan yung mga provisions or yung yung mga nilalaman ng kontrata. Reformation. Yun ang legal term. Reformation. Reformation of contract. Yun ang yun ang tamang term. Reformation ng contract. Yun. Anyway, kapag reformation kasi mga kotsero, pupunta ka sa court, magpa-file ka ng special civil action na ang tawag ay declaratory relief. Para na may dalawang purpose yan eh. Una, para i-contest ang mga laws or hindi na pala laws, mga ordinances that are contrary to what do you call this? Contrary to or essentially that will violate the Article 3 of the Constitution or yung Bill of Rights. So, let's say mga jaywalking na makaka-violate ng human rights gano'n. Kung meron man jaywalking. Mga gano'n, mga ordinances that are discriminatory and violates the Bill of Rights. That's one aspect of declaratory relief. Isang aspect naman is kapag ikaw ay nag-engage sa isang contract. Nag-engage sa isang contract at gusto mong baguhin yung laman kasi medyo malabo. You need to reform the contract so that the language of the contract will reflect the intentions of the parties. Yun yung yun yung isa pang aspeto ng declaratory relief. So nagulat ako nung sinabi ni Kuya, wala man lang daw court order, ano bang hinahanap niya? Ano bang hinahanap niya? Temporary restraining order? Prohibition? Ano ba hinihingi niya? Declaratory relief? Kasi simple contract of use lang naman to eh. Simple contract lang to eh. 'Di ba? Gagamitin niyo lang isang beses, tapos na. Ganun lang. So, hindi ko alam ano ibig niya hinahanap niyang due process kasi bukas tapos na to eh. Wala namang exchange ng real or personal property. So hindi ko makita yung aspeto ng nirereklamo nila na may na merong na violate sa kanilang mga karapatan. And if there is such a thing, if there was a city ordinance dito sa Bustos, Bulacan o may ordinance sa kanilang lugar na pinagbawalan sila diyan at sila na-violate ang kanilang mga karapatang pantao, pwede sila mag-file ng declaratory relief. Kaso nga lang, isang araw lang yun eh. O di mag-file ka na lang ng Rule 65. Di ba? Review on certiorari. But anyway, nagulat lang ako nung sinabi niyo. Tuloy natin. Na ang ginagawa po na ito ay mayroong nasa likuran. Mayroong mga nanggigipit sa mga LGU, sa kapulisan, Uy. lalo po dun sa owner na nakikita natin na tila wala na po sa linya yung nangyayari. Masyado na pong natatakot. Katunayan po ay pinipilit nila. Yun yung pagkakarating sa atin. Napilitang papirmahin yung may-ari. Sa? Wala lang siyang magawa. Pinilit na papirmahin. Doon sa Saan? isang dapat pagka ganun, sana notaryado man lang, pero hindi eh. Ready-made na yung sulat nung dumating doon sa may-ari na parang puwersahan talaga yung nangyari. Anong pagpapirma. So ito naman po lahat ay sinangguni na po natin. Nandiyan po ang ating lead convener si Bishop Edwin, kasama po ang ating mga legal teams at pinag-aaralan po mabuti ang implikasyon nito. At harinawa sa mga kapulisan po natin, hinihiling natin, meron po tayong batas. Sundin po natin kung ano nakasaad doon. Tayo po ay law enforcer. Tayo ay tagapagpatupad. Huwag po tayong sumunod lang sa utos ng ilan dahil ito pong isinasagawa pong ito ay dumaan sa tamang proseso at sa legal na pamamaraan. Kailan yung huli nakausap yung may-ari? Tsaka ano yung sinabi sa inyo? Kaninang umaga po nakausap po namin at yun nga po yung nabanggit na puwersahan. Dahil naka-ready na po yung sulat nung dumating sa kanya. Wala daw po siya magawa. So sir, linawin lang natin. Nagsasalita kasi yung reporter, hindi ko alam kung ano ba yung gustong sabihin ni Kuya.
Kasi nagsasalita si reporter habang parang ini-instruct na si Kuya kung ano yung sasabihin niya eh. puwersahan. Dahil naka-ready na po yung sulat nung dumating sa kanya, wala daw po siya magawa. So sir, linawin lang natin, tuloy na tuloy bukas. Yes po, mga kababayan, ngayong araw po na to, ang oras po natin is 6 to Skip 2 na na natin yun. sama-sama tayo ngayon pa lang kung sa Skip ko na yun kasi nagpo-promote lang ng ano eh. Anyway. Hello? May ganun? But anyway. Ang weird. Wait, so pinupuwersa yung may-ari na wag magkaroon ng maisog dyan, ng mautog, maipot dyan sa lugar ng Bustos na yan. Pinupuwersa siya na wag ituloy yung event dyan. Tapos may pinapirma? Really? Bakit may pinapirma? Ano yung pinapirmahan? Hindi ko naiintindihan. Kasi kung ikaw ay magi-intimidate, tatakutin mo yung mga tao na gawin ang gusto mo, ba't ka magpapapirma? Ba't ka magpapapirma? Una, hindi mo naman binibili yung lupa. So wala kang dapat pirmahan. Hindi mo naman binibili yung lupa, hindi mo naman binibenta yung lupa. So ano pipirmahan mo? Wala kang pipirmahan. O halimbawa ako, meron akong gusto i-intimidate na tao. Sabihin ko, wag mong bibigay yung lupa, ha? Wag mong papagamit yung lupa mo dyan sa may gagawin ako sa'yo. Sasaktan kita. O ito papeles ha, kontrata natin to, pag ito pinagamit mo sa kanila, bubugbugin kita. Pirma mo yan. Pero mang ganun? Walang ganun. O pag pinagamit mo yung lupa, pirmahan mo to. Pag pinagamit mo yung lupa, sisirain ko yung mga negosyo mo. Una, that's void from the beginning. Kung ganun yung kontrata mo, that's void. Oo, from the beginning. Pero another thing is, mag-iiwan ka ng ebidensya ng kalokohan mo. Ba't ka mag-iiwan ng ebidensya ng kalokohan mo? Ano pinapapirmahan? I think this is staged. Feeling ko staged to. Drama-drama, moro-moro. Kung merong totoong kontrata at ayaw na nung may-ari at ginamit pa, nagpuwersa tong si SM Manyak ng kanilang etong grupo nila na maitog. Kung nagpuwersa sila, they're in violation. They're in violation. Pwede silang ipaano dyan. Lalo na meron ang sabi nila, ikinabit daw ng legal counsel ng may-ari. Ibig sabihin, gusto nilang mag-rescind sa contract. Simple lang naman yan. Kung gusto niya mag-rescind sa contract, edi balik niya yung pera kung uupahan to, di ba? Kung inupahan tong lugar, edi balik niya yung pera. Tapos ang usapan. Kung totoo yung kontrata nila, mga kotsero, kung totoo yung kontrata, I would think na itong grupo na to, pwede niyong kasuhan ngayon tong isa. Reklamo niyo sa barangay, balik yung bayad niyo. Binayad niyo pala dyan sa paggamit ng lugar na yan. Kaya it doesn't make sense. It's not making sense, mga kotsero, na all of a sudden, nagalit yung may-ari, ayaw niya paggamit yung lupa niya, pero ipipilit niyo pa rin yung gusto niyo. Pag nagkaroon dyan bukas, duda na ako. Pag nagkaroon dyan bukas ng event, duda ako. Duda na ako sa nito, sa drama nito. I have a feeling na lang to, drama-drama lang to, na moro-moro lang to. Malakas ang kutob ko na drama-drama lang to. Para lang gumawa ng ingay. Bakit? Kasi gusto nilang sabihin to May-ari ng venue na pagdarausan ng Maisog Rally, tinatakot umano ng Malacanang. See? Ito sabi.
Naging pahirapan ang sanay simpleng pagpapaalam lang, ang sabi. Hindi po sila nagbigay ng permit ngayon. Kung ayaw nyo kami bigyan ng permit, kami po ang gumawa ng way para ipakita sa inyo na legal po yung usapan namin ng may-ari. In fact, private nga yun. Labas na po yung government. Kaya lang kung may problema po tayo, para lahat tayo hugas kamay, lahat tayo malinis, bigyan nyo na lang po kami ng explanation bakit to nahihirapan kami kumuha ng permit. Kasi malinaw naman na sinasaad, sir, ng BP 880 na hindi talaga namin kailangan ng permit ayon sa organ. Totoo yan. Totoo yan. Tama siya dyan. Hindi nyo kailangan ng permit kapag ikaw ay nasa Freedom Park, kapag ikaw ay nasa government school, at kapag ikaw ay maggagawa ng event sa isang private area. And hindi mo talaga kailangan yun. Nakasulat yun sa ito, kinote niya, BP 880. So, ba't pinipilit pang kumuha ng permit? Hindi naman kailangan eh. Ba't dinadramahan nyo yung pagkuha ng permit? Kayo na nagsabi, hindi nyo kailangan ng permit eh, kasi private naman daw na lugar yan. Tama naman yung kinote nila, BP 880, tama naman. Wala namang mali dyan. Ba't kayo umi-issue sa pagkuha ng permit? So, ibig sabihin, may gusto kayong idiin. Gusto nyong ipakita na kinakawawa yung event nyo. Na merong umaalipusta sa inyo. Yun ang gusto nyo ipakita. Pangalawa. Ang dami kasi butas itong kwento nila eh. Ano sinabi? Ayon kay Verdel de los Santos, regional organizer ng TAPS Coalition Central Luzon, na tinawagan umano ng mga taga-Malacanang ang may-ari ng venue at pinagbantaan. Ito na ngayon yun, yung kwento. Kasi may pressure na naman. Add-on, may tumawag dun sa may-ari kinabukasan at ang sabi, pinipigilan pa rin at ang nakakalungkot may pressure na kung itutuloy, baka balingan yung properties nila. Yun ang sabi. Bagay na kinumpirma na may-ari ng venue. Ito yung balita ni SMNI. Kinumpirma doon ng may-ari. Kasi po, ang nangyari ganito. Parang tinatakot nila. Ang sabi, pag pinayagan nyo yan, yung maisog, alam nyo na ang mangyayari sa mga property ninyo. Kasi may mga negosyo kami rito at rito, ang sabi ko, sino ho ang nagsabi nun? Sila. Malacanang? Nagpakilalang Malacanang? Oo sabi ko, ordinaryong tao lang naman kami. Ang ibig sabihin, yung tumawag at nagpunta na mga lalaki ay iisa? Iisa. Sabi doon ng may-ari ng venue. Ba't ganito tong, Ba't ganito to? Hindi ko naiintindihan. Ba't may mga tanong? Sino ho nagsabi nun? Okay. So baka ito yung nag-i-interview. Sino ho nagsabi nun? Sila. Malacanang? Sabi na nag-i-interview. Nagpakilalang Malacanang? Oo Sabi ko, ordinaryong tao lang naman kami. Okay. Ang ibig sabihin yung tumawag, ang ibig sabihin yung tumawag at nagpunta na mga lalaki ay iisa? Iisa. Malacanang daw. Basta Malacanang daw. Ang gulo ng magsulat ng SMNI. Ba't ganito to mga to? But anyway, ang sabi, Malacanang daw ang lumapit sa kanya. Para i-intimidate siya. Yun. So, nasaan yung pinapirmahan? That's my first question. Bakit? Kasi dun sa kwento nung isa, may pinapirmahan daw. Dito, walang pinapirmahan. Ano yung pinapirmahan? Teka, tingnan natin. Baka naman nandito sa ilalim. Tingnan natin. Wala naman sinabi na may pinapirmahan daw sa may-ari. So, okay. Samantala, ayon naman sa dating Presidential Assistant for Economic Affairs to the Philippines ni President Fidel Ramos pa. At isa sa mga consultant ni Rodrigo Roa Duterte na si Jose Alejandrino, walang kahit na sino ang dapat na pumigil sa isang mapayapang rally. Okay.
Dagdag pa nito na ang ginagawa ngayong panggigipit sa kasalukuyang administrasyon sa mga kritiko nito ay maituturing niyang neo-Nazi tactic tulad ng ginagawang pagbawi sa prangkisa ng SMNI. Uy! Neo-Nazi na raw si BBM ngayon. Balik tayo sa history, ah. Balik tayo sa history. Nagmausog kayo. Nagmaisog kayo. January 28, 2024. Actually, January 24 pa nga yan. Late to eh. Late tong balita na to eh. January 24 or 28, 2024. Pinigilan? Hindi. Nagkaroon kayo ulit sa Cebu, February 26. Pinigilan kayo? Hindi. Nagkaroon uli kayo sa Tagum, April 16, 2024. Pinigilan kayo? Hindi. Nag-SMNI rally kayo, 7 araw dyan sa Liwasang Bonifacio, cause of traffic kayo. Cause of traffic kayo. Pinigilan kayo? Hindi. Tapos all of a sudden, biglang sa Bustos, Bulacan, pipigilan kayo? Doon talaga sa lugar na walang epekto, walang impact sa buong Pilipinas? Bustos, Bulacan? Nag-Davao City kayo. Highly urbanized city. Kayo, Cebu. Highly urbanized city. Nagtagum kayo. Hindi pa naman siya highly urbanized. Pero malaki ang Tagum. Tapos ngayon kayo pipigilan sa Bustos, Bulacan? Really? Yun yung una kong observation dyan. Pangalawa kong observation. Tama yung sinabi dito ng may-ari eh. Ordinaryo lang naman kami. Oo. Kaya nga, sino kayo para pigilan? Sino yung may-ari para pigilan? Ordinaryo lang naman kayo. The whole weight of Malacanang ipapatong dito sa isang ordinaryong tao? What kind of BS is that? Malacanang talaga? Malacanang talaga? Sa Bustos, Bulacan? Mga kotsero, kung ako yung presidente at gusto kong gumawa ng eksena, hindi ko gagawin yun sa Bustos, Bulacan. Gagawin ko yun doon sa Liwasang Bonifacio. Kasi number 1, that's a city. Number 2, it's a freedom park. Gagawa talaga ako ng eksena doon. Na bawal. Bawal yun eh. Pigilan mo yung mga rally sa freedom parks. Bawal yun. Tapos sa Bustos, Bulacan, nagrereklamo kayo kasi hindi pinaupa yung lugar. Umatras pala yung may-ari. Allegedly. I don't think na may nangyaring ganun transaction. Feeling ko dumadrama lang sila. Alam niyo kung bakit? Gusto nilang gayahin yung nangyari doon sa Tagum. Gusto nilang magkaroon ng repeat part 2. Kasi doon sa Tagum, di ba, bigla na-suspend yung governor. Sino nag-suspend? Malacanang. Tapos ginatasan nila yon. Ginatasan talaga nila yon. Inaapi daw ni Bongbong Marcos yung governor, ganyan-ganyan. Pero anong tunay na kwento? Anong tunay na kwento doon sa governor kay Jubahib? Ayan o. Ano nangyari? Bakit siya tinanggal? Kasi meron siyang administrative complaint 2022 pa. Anong sinabi ng ating executive secretary? Na dating Chief Justice ng Supreme Court. The order suspending Jubahib was issued on April 8 and signed for President Marcos by E.S. Bersamin. It said there was strong evidence of guilt against Governor Jubahib and that given the gravity of the offense charge, there is a great probability that his continuance in office could influence the witnesses or pose a threat to the safety and integrity of the records and other evidence.
Kaya siya tinanggal. Kaya siya nag-preventative suspension 60 days. So, ang gusto nila magkaroon ng repeat neto kay Jubahib. Para meron pa rin silang ipangbabato sa administrasyon, di ba? May ano ka, may chismis kang pangbabato eh. So, nag-manufacture sila ng sarili. O di, ang bago nilang minanufacture na chismis, si Malacanang, pinipigilan yung aming hakbang na mautog sa Bustos, Bulacan. Drama lang to, alam niyo kung bakit? Wala bang Freedom Park sa Bustos, Bulacan? Torch of Freedom Park. Bustos Heritage Park. Torch of Freedom. Doon yung Freedom Park nila. So, ba't sila nanggigigil dito sa plot of land na to? Bakit hindi na lang doon sa, Bustos Heritage Park? Kung Freedom Park naman pala yun. Katabi ng sementeryo. Yung ba yun? Katabi pala ng sementeryo. Kaya pala. Baka kaya ayaw nila doon kasi katabi ng sementeryo. Ang pangit nga naman, di ba? Nagrarally-rally ka sa may katabi mo sementeryo. Ang pangit. But anyway, ayun nga, kung ayaw nung may-ari, I mean, kung totoo tong kwento na to, ako hindi ako naniniwala ng totoo to eh. Feeling ko drama lang to eh. Kung totoo tong kwento na to, may alternative sila. At the alternative is the Freedom Park. Doon sa Bustos. Yun ang Freedom Park. Oh, doon sila mag-rally. Pwede doon. Hindi sila guguluhin doon. Lalayo pa nga mga pulis sa kanila. Babantayan lang yung peace and order. Dapat hindi sila walang gulo ba? Walang suntukan, walang ano. Ganun lang. I think this is staged. Gusto lang nilang magkaroon ng biktima. Gusto nilang magbigay ng impression. Impression lang naman. Gusto nilang magbigay ng impression na sila ay threat o nababagabag ang administrasyon sa kanila. Or may pake ang administrasyon sa kanila. Alam niyo kung bakit? Kasi for the past few hakbang ng maisog, wala naman pake administrasyon sa kanila eh. Hindi naman sila pinakialaman. Nag-aano lang yan. Nagdadrama lang yan. Baka sila rin lang din ang naggumagawa ng issue. Malamang sa malamang. Baka sila rin ang naglagay ng tarpaulin na bawal mag-ano doon, bawal gamitin for other purposes. Baka sila rin yan. Kasi alam nyo mga kochero, kung totoo yan, halimbawa ako yung may-ari ng lupa, tapos nagbago ang isip ko, ayoko na ipagamit sa inyo. Pabalik ko yung pera. Ito yung pera nyo. Balis na kayo. Huwag kayong babalik. Hanap kayo iba. Doon, may ano doon. Doon sa may tabi ng sementeryo. Doon na lang kayo. Pero kung, let's say, magpumilit sila, the following day, Sunday, magpumilit sila, binalik ko na yung pera nila, tapos tinuloy pa nila yung event nila sa lupa ko, magkakaroon ng pulis. Magkakapulisan doon. Sure ako doon. Kung ako yun. Kung totoo na merong whatever, I doubt that there's even a threat. Walang nanggigipit sa kanila dyan. Dumadrama lang yung mga yan. I don't think that there's even a threat. Kailangan lang nila ng airtime. So gagawa sila ng intriga para gumawa sila ng para magkaroon ng airtime. So mga kutsara, maraming salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi yung updated sa mga ganap dito sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you. See you next time. Peace. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?